Hoy, babae. Dapat nasa bahay ka nagluluto at naglalaba. Bakit ka nandito at gumagawang gulo? Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa rehas ing silit ing bisita. Siya si Oda Alus. Bilang 2,500, isang lalaking may 7 beses nang nahatulan sa kasong panggugulo. At ngayon ay nakakulong dahil sa aggravated assault. Nakaupo siyang pabaluktot sa upuan na bakal na kinakalawang. At ngumisi sa babaeng nakaupo sa kabilang panik. Nagpapakita ang kanyang ngangipin na naninilaw. Akala mo ba, sa pagkiwal-kiwal lang in puwet mo, tutulo na ang lawi ing mga preso sa tuwa, noong nasa labas pa ako. Marami akong kasamang magagandang babae na kagaya mo. Pero ibang klas ang pakiramdam kapag nakikita kita dito. Diba? Ang mega salitang lumalabas sa bibig ni Oda ay bastos at walang galang. Ang lalaking guwardiya na si Mr. Kim, na nakatayo sa tabi, ay namula sa hiya. 2501, manahimik ka at umupo nega mayos. Sino ang kinakausap mo ang ganyan? Sumigaw si Mr. Kim. Ngunit si Oda ay umungol lang. Siya ay dating leader ng isang kilalanggang sa lugar na ito. Tila hindi niya pinansin ang bagong dating na babaeng guardia. At ibinaba niya ang kanyang katawan pasulong. Krek katunok ng kadena na nakdulot ng masamang pangitain. Uy, ikaw ba si Bia Agas? Ang ganda ang pangalan mo sa ID mo. Pero bakit ganyan ang ekspresyon mo? Susuyuin kita. Hindi kumibo si Bia. Ang kanyang uniforme ay presko at hindi pinapayagan ang kahit anong buhok na nakalabas, at ang kanyang buhok ay mahigpit na nakatali. Ang kanyang mukha ay parang yelo na inukit sa gitna ng desyerto ng Siberia. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang matalukap ang mata at tiningnan si Oda ng diretso, walang galit. Walang pagkamuhi sa kanyang nga mata. Tanging isang nakakakilabot na kawalang pakialam ang nandun, na tila tinitingnan niya lang ang isang bato sa daan. Bumuka ang bibig ni Bia, ang kanyang boses ay mababa at tuyo. Tapos ka na ba? Ano? Kumunot ang kilay ni Oda. Kung wala kang sasabihin, tumayo ka na. Maraming preso ang nahihintay. Huwag mong sayangin ang oras ko. Hoy, tumayo si Oda. Pak, isang malakas na tunok ang umalingaw-ngaw habang hinampas niya ang mesa, at si Mr. Kim ay nagulat at agad na inilagay ang kanyang kamay sa kanyang baton. Ngunit si Bia ay hindi man lang kumurap at pinakpatuloy ang pag-ayos ng nga dokumento habang nakaupo. Ang kanyang pagiging kalmado ay nakpakulo sa dugo ni Oda. Hoy, hindi mo ba ako kilala? Sa Muntinlupa, kapag binanggit ang pangalan ni Oda Alus, maging ang hepeng pulis ay nahihi sa takot. Paano ka naglakas-loob na diktahan akong ganyan? Ngayon, tuturuan kitang leksyon. Nagtangka si Oda na tumalon sa ibabaw mesa, nagbabanta. Karaniwan, ang isang bagong guwardiya, lalo na ang isang babae, ay matatakot at urong o pipindutin ang emergency button. Ngunit si Bia ay isinara ang kanyang folder at dahan-dahang tumayo. Ang kanyang tangkat ay mahigit 110 cm, at ang kanyang balikat na nakalitaw sa kanyang uniforme ay matikas. Isang hakbang ang nilakat ni Bia palapit kay Oda. Sa pagitan ng ngarehas, nakatitigan sila ng matindi. Ano? Sandaling natikilan si Oda, dahil sa malapitan, ang nga mata ni Bia ay kakaibang lalim at dilim. Ito ay parang nga mata ng isang mabangis na hayop na humihinga ng malalim bago manghuli. Hindi ito ang entertainment district ng Muntinlupa. Ikaw ay hindi si Oda Alus, ang leader enggang, kundi si Bilang 2001. Isang preso na pinapakain at pinapatulok ng buwis ng bansa. Huwag kang makamali. Ano? Sa kahihiyan, inabot ni Oda ang kanyang kamay sa pagitan ng ngarehas upang dakmain ang kwelyo ni Bia. Sasabog na si Mr. Kim sa pagtulong ng biglang, krek, aray. Isang maikli at malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa silit ng bisita. Sa isang kisap mata, hinablot ni Bia ang pulso ni Oda na pumasok sa pagitan ng ngarehas, at binaluktot ang kasukasuan nito sa kabilang direksyon. Sumupsop ang katawan ni Oda sa rehas, at bumaksak ang kanyang nga tuhod. Aray, napilayan akong braso. Hindi nakbago ang ekspresyon ni Bia habang hawak ang napilayan na pulso. At mahinahong sinabi, kung susubukan mong manakit ng guwardiya, maaring gamitin ang restraining equipment at pigilan ka ayon sa batas sa pagpapatupad ng sentensya. Gusto mo pa bang magpatuloy? O babalik ka sa iyong selda ang tahimik? Aray. Sige na. Bitawan mo na ako. Binitawan ni Bia ang kanyang kamay, at si Oda ay bumaksak sa sahig, humihingal at hawak ang kanyang pulso.
Tulo ang malamig na pawis. Akala niya ay isang malaking babae lang siya, ngunit ang lakas ng kanyang kapit ay hindi ordinaryo. Ito ay isang kapit na hindi may galaw, na parang nakabaon sa bakal. Kinuha ni Bia ang isang panyo sa kanyang bulsa, pinunasan ang kanyang makamay, at tiningnan si Mr. Kim. Ipasok siya sa kanyang selda. Ha, opo, naintindihan ko. Nagtataka ang ekspresyon ni Mr. Kim habang tinatayo si Oda. Si Oda, natuliro, ay palihim na sumulyap kay Bia habang siya ay kinakalatkat palabas kahit na nawalan na siya sa pasilyo. Bumubulong pa rin siya na tila hindi makapaniwala. Ano, hindi iyon kamay eng tao. Nahari muli ang katahimikan sa silid eng bisita. Si Bia ay umupo muli na parang walang nangyari at kinuha ang nga dokumento eng susunod na preso. Nakasulat sa itas ing dokumento ang krimen, robbery with homicide, attempted. Bahagyang nanginik ang nga daliri ni Bia. Mahigpit niyang kinuyom at binitawan ang kanyang kamao sa ilalim ng mesa. Ang pakiramdam eng nga buto na kanyang napilayan kay Oda kanina. Ang nagpapanatili sa kanya sa alaala eng galit na agat na sumisiklap kapag nasasaktan ang kalaban. Iyon ang pakiramdam na gusto niyang kalimutan, ngunit ito ang pinakamalinaw na naalala ang kanyang katawan. Republic of the Philippines Navy Special Warfare Group, SWAG, at sa loob nito, ang Elite Special Operations Unit Counterterrorism Team Captain Bia Agas. Iyan ang kanyang pangalan wala pang isang taon ang nakalipas. Nakpakawala si Biang isang malalim na hininga at tiningnan ang labas ng bintana. Sa ibabaw eng mataas na pader eng kulungan eng Muntinlupa, nakabitin ang kulay abong kalangitan. Ang mundo na nakikita sa pagitan ing barbed wire ay parang pinuto sa mga parisukat. 10 taon akong natuto eng mateknik sa pagpatay eng tao. Ang tanging halaga ko ay ang pagpunit sa hininga ng kalaban, pagdurok ng nga kasukasuan, at pagtusok sa mga vital points. Ngunit sa pamamagitan eng teknik na iyon, ang gusto kong protektahan. Isang masamang alaala ing araw na iyon ang dumaan sa isip ni Bia. Ang barkong nilalamon ing apoy, ang nga sigaw ingay mga hostage, at ang nga mata ing isang bata na lumalamig sa kanyang bisik. Sir, hindi tayo mga sandata ing pakpatay, tayo ay mga sundalo na nagliligtas eng buhay. Ang nga salita ing kanyang dating opisyal ay umalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Ngumiti si Bia ng mapait, nangako siyang magliligtas ng buhay at humubod sa uniforme niyang sundalo. At tumakas siya papunta dito, sa lugar na tinatawag na pinakamababang bahaging lipunan, sa kulungan na ito kung saan nakalat ang nga kriminal. Pagkatapos, bumukas ang bakal na pinto at pumasok ang susunod na preso. Sa pagkakataong ito, isang matandang lalaki na payat, nakasuot siyang lumang unipormeng preso at takot na takot, hindi makatingin sa mata. Siya si Lolo Reyes, bilang 3022. Siya ay isang kriminal na nagtulak sa may-aring tindahan at nagdulot ng 2 linggong pinsala. Dahil naknakaw siyang tinapay sa palengke dahil sa gutom. Umupo ka. Malamig pa rin ang boses ni Bia. Si Lolo Reyes ay naupo sa gilid ng upuan, nanginginig. Ah, guardia, hindi ko siya kilala. Kailangan kong maglagay ng deposit, pero hindi ako marunong magsulat ng form. Mahinang sinabi ni Lolo Reyes. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa ibang guardia, ngunit pinaktawanan lang siya at sinabihan na bali at istorbo. Malinaw na magagalit din ang babaeng guardia na ito na parang yelo. Tahimik na binuksan ni Bia ang drawer, at kinuha ang isang ointment at banda. Tak! Isang tunok ang umalingongaw habang inilalagay ito sa mesa, at nagulat si Lolo Reyes. Ipahit mo. Ha? Hindi ba napilayan ang likot ng kamay mo? Kakapit ang mikrobyo. Ipahit mo. Mahinang sinabi ni Bia at kinuha ang ballpen. Idikta mo. Ako ang susulat. Ha? Hindi ba bawal iyon ayon sa regulasyon? Walang regulasyon na nagsasaad na bawal tulungan ang guardia ang pagsulat. Wala tayong oras, kaya bilisan mo. Ano ang pangalan ang tatanggap? Lumaki ang nga mata ni Lolo Reyes. Ang nakakatakot na guardia na ito ay nakita ang kanyang napilayan na kamay. Binigyan siyang gamot, at susulatan pa siyang form. Namula ang nga mata ni Lolo Reyes. Salamat po. Maraming salamat po. Ang tatanggap po ay ang aking anak na babae. Nanginginig na sinabi ni Lolo Reyes ang pangalan ng kanyang anak. Tahimik na isinulat ni Bia ang nga salita sa form. Ang kanyang sulat kamay ay matulis, tulad ng isang sundalo, ngunit maingat. Matapos makumpleto ang form, inabot ni Bia ang papel. Dito ka pumirma. At ito, itinulak ni Bia ang isang hotpack na nakakalat sa mesa papunta kay Lolo Reyes. Malamig sa silid ng bisita. Ilagay mo sa bulsa mo.
Huwag mong ipagpilitan, si Lolo Reyes ay umiyak ng husto habang tinatanggap ang hotpack at form. Tumingin si Bia sa matandang lalaki na yumuko ang 60 degrees at bahagyang kumunot ang kanyang kilay. Itigil mo na ang pagyukot. Kung nakasala ka, pagbabayaran mo lang ang iyong kasalanan. Huwag kang maging mapagpakumbaba sa tao. Umalis ka na. Matapos umalis si Lolo Reyes, isinandal ni Bia ang kanyang katawan sa likuran ng upuan at bumuntong hininga. Dapat akong maging malamig. Hindi dapat ako magbigay ng awa, sila ay mga kriminal at ako ay isang guardia lamang na nagbabantay sa kanila. Ito ang prinsipyo na kanyang ipinangako sa kanyang sarili ng daan-daang beses. Ngunit kapag nakita niya ang isang mahinang tao na nanginginig sa kanyang harapan, ang kanyang katawan ang unang gumalaw, masasaktan ka na naman niyan, tanga na Bia Agas. Siya ay nakbubulungan sa kanyang sarili, nang biglang bumukas ang pinto ng silit ng bisita, at pumasok si Warden Bato. Si Warden Bato, na may malaking tiyan na parang maukram, apo, ay ang makapangyarihang tao sa kulungan ang Muntinlupa at kilala sa pagpipiga ang dugo ang nga preso. Sa likuran niya, sumunod si Mr. Kim na nanginginig. Guardia Bia, ano ang ginagawa mo? Sa sigaw ni Warden Bato, tumayo si Bia. Sinubukan niyang maksaludo, ngunit iwinagayway ni Warden Bato ang kanyang kamay at lumapit. Pinilayan mo ro ang braso ni Oda Alus. Nabalikan na ba? Hindi mo ba kilala kung sino siya? Konektado siya sa anak ni isang lokal na opisyal. May imgatang pwedeng galawin at may imgatang hindi. Ilang araw ka pa lang dito. Gumawa ka na agad ng gulo. Ito ay isang lehitimong pagtupat sa tungkulin. Tinangkan niyang manakit ng guardia. Panggugulo, natakot lang naman. At si Lolo Reyes, ano iyon? Ang pagsusulat at hotpack, ito ba ay isang charity organization, isang ampunan? Bakit mo pinapabayaan ang nga kriminal na iyon? Lumabas ang laway sa bibig ni Warden Bato. Tinulak niya ngang kanyang hintuturo ang balikat ni Bia. Isang hindi kaaya-ayang pagdampi, sumingkit ang mata ni Bia. Warden, ano ang gagawin mo kung ganyan ang tingin mo? Babaliin ko rin ba ang braso mo? Alisin mo ang kamay mo. Ang boses ni Bia ay bumaba pa. Agad na lumamig ang hangin sa loob ng kulungan. Namutla si Mr. Kim at hinila ang manggas ni Warden Bato. Ngunit umungaw lang si Warden Bato. Hoy, babae. Nakmamayabang ka pa dahil galing ka sa SWAT, pero hindi ito militar. Ayusin mo ang pakikisama mo sa lipunan. Kailangan mong suyuin si Oda Alus. Agad kang humingi ng tawad sa kanya. Humingi ng tawad. Puntahan mo ang selda ni Oda Alus at magmakaawa. Kung hindi, sisirain ko ang iyong record. At kung makita kitang muling maging mabait sa mga preso, papalabasin kita sa trabaho. Galit na lumabas si Warden Bato sa silid ni bisita, sa pagtingin sa pinto na sumara ng malakas. Isang kakaibang liwanag ang sumilaw sa mga mata ni Bia. Ito ay hindi galit, kundi isang malamig na determinasyon. Ngumisi si Bia. Ang ngiti na iyon ay iba sa pagkamuhi na ipinakita niya kay Oda Alus. Ito ay ang ngiti ng isang mabangis na hayop na nakakita ng biktima. Kagilif-gilif, tingnan natin kung sino ang magtatanggal ng uniforme ng sino. Kinuha ni Bia ang sombrero ang gwardiya na nakalagay sa mesa at isinuot. Sa ilalim ang brim ang sombrero, nakatago ang kumikinang namgamata. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. Sisirain ko ang bulok na kulungan na ito. Hindi ko kayang makita ang nga mahina na tinatapakan at ang nga makapangyarihan na nakmamalaki. Ang buhay ni Bia Agas sa kulungan ay nagsisimula pa lamang sa digmaan. Ano? Mali ba ang narinig ko? Sa tanong ni Bia Agas, kinuyom ni Warden Bato ang papel na tasa na may kapa at itinapon sa basurahan. Tumalsik ang dilaw na likido na natira sa tasa sa sahig. Hindi ang tanga mo ang mali, kundi ang utak mo ang hindi gumagana. Hindi ka pa ba nakaranas ang pakikisama sa lipunan? Ang ama ang bilang 2001, si Oda, ay kaibigan ang presidente ang kumpanya ang konstruksyon sa lugar na ito. Siya ay isang mahalagang koneksyon na nagbibigay ng donasyon sa kulungan. Alam mo ba kung gaano kahirap ang sitwasyon ko dahil sa pagkapilay mong kanyang braso? Galit na naglakat si Warden Bato pabalik-balik sa opisina. Sa bawat pak-alon ang kanyang tiyan, sumisigaw ang nga butones ang kanyang damit. Tinitigan siya ni Bia ng walang ekspresyon. Hindi na nakakagulat na ang isang gwardiya ay mas nababahala sa opinyon ng lokal na opisyal kaysa sa rehabilitasyon mga preso o pagpapanatili ang kaayusan. Ang lugar na ito ay mas bulok pa kaysa sa militar na kanyang kilala. Ayon sa regulasyon, kung magulo ang isang preso, regulasyon. Itigil mo na ang pagbanggit ng regulasyon.
Ako ba ang kalihim mo hustisya? Wala kang flexibility. Flexibility. Agad kang puntahan si Oda Alus at suyuin mo siya. Magtimpla ka ang kape at ibigay mo sa kanya. Kung hindi, simula bukas, alisin kita sa duty sa selda at ilalagay ka lang sa guard post. Gusto mo bang magtingin sa CCTV buong araw? Ang duty sa guard post ay isang uri ng pagpapatapon. Nakakulong sa isang maliit na silid, tinitingnan lang ang monitor. Ngunit para kay Bia, maaring mas madali iyon. Ngunit hindi siya urong. Kung urong siya dito, sa hinaharap, ituturing siya nga preso bilang isang guardiya na maaring guluhin. At susubukan ni Warden Bato na gawin siyang kanyang papet. Naintindihan ko. Kakausapin ko siya. Maikling sagot ni Bia at tumalikod. Sumigaw si Warden Bato sa kanyang likuran. Ayusin mo. Siguraduhin mong nakangiti si Oda Alus paglabas. Lumabas si Bia sa opisina ng security at lumakat sa mahabang pasilyo. Ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng pasilyo ay bumaksak sa kanyang balikat. Si Miss Kim, na sumusunod sa kanya, ay balisa at nagtanong, Guardia Bia, talagang magsosori ka ba? Hindi normal ang ugaling lalaking iyon. Ipitin mo na lang ang mata mo at yumuko ka minsan. Kung markado ka ni Warden Bato, magiging impyerno ang buhay mo dito. Si Mr. Kim ay mabait ngunit matatakutin. Lagi siyang nakayuko upang suyuin si Warden Bato. Hindi huminto si Bia sa paglalakat at sumagot. Mr. Kim, may natutunan ako noong nasa militar ako. Kung ipapakita mo ang iyong likod sa isang baliw na aso, kakagatin ka nito. Ang baliw na aso ay gumagaling sa pamamagitan ng pamalo. Ha? Ibig mong sabihin, gagamit ka ang pamalo ngayon? Sa halip na sumagot, ngumiti si Bia ng kakaiba at patungo sa seksyon 3,4. Bumukas ang bakal na pinto. At sumingaw ang isang kakaibang amoy. Amoy pawis at amoy amak, at ang amoy ng pagnanasa ngetaw ay magkasama. Bilang 2501, si Oda Alus, na may kas sa kanyang kamay, ay mayabang na kumakawe habang nakikipagkwentuhan sa kanyang nga kapwa preso. Oh, ang babae na iyon ay talagang malakas, mabuti na lang at pinabayaan ko siya, kung hindi, sinambunutan ko na sana at pinatunok na parang windmill. Kuya, hindi mo ba siya hahayaan na ganyan ang braso mo? Hahayaan, nagsumbong na ako kay Warden Bato. Kaya sa lalong madaling panahon, iyak siya at magmamakaawa. Kuya, sorry po, isang beses lang po, at sa oras na iyon, basta't sampalin ko lang ang puwet niya, tapos na ang lahat. Hahaha, kumunot ang kilay ni Bia sa bastos na tawanan na lumalabas sa silid. Kinuha niya ang kanyang susi sa bulsa. Krek! Sa malakas na tunog ng pagbukas ng bakal na pinto, huminto ang tawanan sa silid. Nakita ni Oda si Bia na nakatayo sa harap ng pinto at ngumisi. Guardia Bia, ang bilis mo naman. Siguro tinuruan ka ni Warden Bato. Ano, halika, halika. Nagdala ka ba ang kape? Dahan-dahang pumasok si Bia sa silid. 5 lalaki ang nakaupo sa loob ng maliit na selda. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran. Napakalakas ang tunog ng pagsasara ng pinto. Kumusta ang braso mo? Bilang 2501. Kita mo naman, lumpo na, sabi nila. 4 na linggo raw itong mapapakinabangan. Kailangan mong mahanda ang malaking bayad pinsala. Kung hindi, babayaran mo ito sa pamamagitan ng katawan mo. Naktawanan si Oda, ngunit hindi nakbago ang ekspresyon ni Bia. Lumakat siya ng direkta sa harap ni Oda. At umupo ang pabaluktot, nakatingin sa mata ni Oda. Bayat pinsala, pag-usapan mo iyan sa korte mamaya. Ang tingin ni Bia ay napunta sa locker ni Oda. Ang kalat-kalat ng silit mo. Amoy pa. Hoy, hindi ka ba nandito para humingi ng tawad? Hindi pinansin ni Bia ang sinabi ni Oda at hinanap ang nga kalat na nakatago sa ilalim ng locker. At kinuha ang isang kumpol ng medyas na nakatago sa sulok. Mabigat ito. Ano ito? Nang baliktarin ni Bia ang medyas, 2 pakete ang sigarilyo at isang lighter ang nahulog. Namutla ang mukha ang makreso sa lubang silid. Ang pagdadala ang sigarilyo sa lupang kulungan ay isang seryosong pagkakasala. Hindi ito sa akin. Sino ang naglagay nito dito? Nagulat na sumigaw si Oda. Kinuha ni Bia ang pakete ng sigarilyo at dahan-dahang binuksan. Kumalat ang puting sigarilyo sa sahig. Tinapakan niya ang sigarilyo gamit ang kanyang sapatos. Tinurog ito. Basag. Ang tunog ay pumuno sa tahimik na selda. Ang pagmamayari ang ipinagbabawal na gamit sa lupang correctional facility ay paglabag sa batas sa pagpapatupad ng sentensya. Saan mo nakuha ito?
Ang nga mata ni Bia ay kumikinang. Tila tumutusok kay Oda. Nilunok ni Oda ang kanyang laway. Sa katunayan, ang sigarilong ito ay lihim na ipinuslit kapalit ng pabor mula kay Warden Bato. Kung sasabihin niya ito, madadamay si Warden Bato. Ngunit kung hindi niya sasabihin, siya lang ang mapapahamak. Ako ang nakakita niyan. Nakita ko sa exercise yard. Sa exercise yard ni Gramong Tinupa, tumutupa ba ang sigarilyo? Nagsisinunggaling ka. Kinuha ni Bia ang lighter at paulit-ulit na pinindot. Click-click. Ang regular na tunok ay nakpakulo sa puso ni Oda. Mr. Oda, pinadala ka ni Warden Bato para humingi ng tawad, di ba? Kaya, humihingi ako ng tawad. Ano, hinihingi ko ang aking taos-pusong pahingi ng tawad sa pagtatapos ang iyong panunungkulan sa silit na ito. Malamig na ngumiti si Bia. Simula ngayon, araw-araw, tuwing umaga, ang silit na ito ay makakaroon ng espesyal na inspeksyon. Kung may makitang kahit isang alikabok, lahat kayo ay parurusahan. At maghanda ka sa paglipat sa disciplinary cell. Isusulat ko ang isang detalyadong ulat tungkol sa pagmamay-ari mong ipinagbabawal na gamit. Gusto mong tayaan kung matatakpan ba ito ni Warden Bato? O kung iakyat ko ito sa mas mataas na autoridad? Ikaw na babaeng ito. Mag-ingat ka sa bibig mo, kung ayaw mong dagdagan ko pa ang kasong panlalait. Tumayo si Bia, ang kanyang anino ay bumaksak kay Oda. Si Oda ay natuliro sa lakas ng kanyang presensya at hindi makagalaw. Hindi siya gumamit ng kamao o sumigaw, ngunit kinokontrol niya si Oda sa pamamagitan ng batas at prinsipyo, at tapang. At saka huminto si Bia na lalabas na. Bumili kang kape sa labas, paglabas mo. Nang isara ni Bia ang pinto at lumabas, galit na galit si Oda at tinampas ang sahig gamit ang kanyang paa. Aray! Lintek ka! Papatayin kita! Hindi kita palalampasin! Sa likod ni Bia, na naglalakat sa pasilyo, narinig ang sigaw ni Oda. Si Mr. Kim, na naghihintay sa labas, ay nagtanong ng may pag-alala, "Guardia, ayos ka lang?" Narinig ko ang sigaw sa loob. Isang mainit na pak-usap, Miss Kim. Pakihanda ang form para sa ulat ng disciplinary action. Marami akong isusulat. Kinawe ni Bia ang isang saketeng sigarilyo na naglalaman ng ebidensya kay Mr. Kim. Lumaki ang nga mata ni Mr. Kim. Naku, makakagulo ito kapag nalaman ni Warden Bato. Dinala ko ito para makagulo. Ang apoy ay kailangang sindihan para magliyap. Ang nga mata ni Bia ay handa na para sa susunod na laban. Kinabukasan, sa oras ng tanghalian, ang kainan ng Muntinlupa ay puno ng daan-daang preso. Ang menu para sa araw na ito ay adobo. Ito ang araw ang espesyal na pagkain na pinakainaabangan ng mga preso sa loob ng isang linggo. Ang nga mata ng mga preso na nagugutom sa maanghang at maalat na lasa ay kumikinang. Sa gitna ng kainan, may isang lamesa na labis na maingay. Ito ay si Oda Alus at ang kanyang nga kasamahan. Kahapon ay nakumpirma na siya ay ililipat sa disciplinary cell. Ngunit dahil sa pagpapabagal ni Warden Bato sa prosesong ng administrasyon, nananatili pa rin siya sa ordinaryong selda. Galit na galit si Oda. Hoy, dagdagan pa ang karne. Sabihin mo sa naglalagay ng pagkain na dagdagan pa. Hinampas ni Oda ang kanyang tray ang pagkain gamit ang kutsara. Ang kanyang kasama na nakaupo sa tapat niya ay nanginginig. Kuya, ayon sa rasyon, hindi na sila magdadagdag. Ano, hindi mo ba ako kilala? Kumuha ka, magnakaw ka. Basta't kumuha ka. Nang sandaling iyon, napansin ni Oda si Lolo Reyes na kumakain mag-isa sa sulok. Siya ang matandang lalaki na humingi ng tulong kay Bia Agas para sa sulat kahapon. Isang ngiti ang lumitaw sa bibig ni Oda. Hoy, ang daming karne nitong matandang ito. Kinawe ni Oda ang kanyang kamay na may kas at lumapit kay Lolo Reyes. Si Lolo Reyes ay halos hindi pa nakakain ng kanyang ulam na karne. Inaalala ang pag-ubos nito. Hoy Lolo, bakit hindi mo kinakain ang masarap na karne na ito? Magtatampo. Hindi ka makanganga. Ako na lang ang kakain para sa iyo. Isinaksak ni Oda ang kutsara sa tray ng pagkain ni Lolo Reyes. Nagulat si Lolo Reyes at hinawakan ang kanyang tray. Bakit? Bakit mo ginagawa ito? Ito ang paganin ko. Naku, gusto lang naman kitang kasalo, Lolo. Hinablot ni Oda ang tray ng pagkain, at natapon ang mangkok ng sabaw. Tumalsik ang kulang sabaw sa damit ni Lolo Reyes. Sumigaw si Lolo Reyes sa init na sabaw. Aray, ang init. Naku, nadumihan ang damit ko. Aba, Lolo, hindi ka nakingat. Sumigaw si Oda, at itinulak ang balikat ni Lolo Reyes. Ang mahinang matandang lalaki ay bumaksak sa sahig.
Lahat ng tingin sa kainan ay nakatuon sa kanila, ngunit walang sinuman ang lumapit, dahil takot sila kay Oda, o ayaw nilang masangkot sa gulo. Pagkatapos, isang tunok ng takong ng sapatos ang umalingaw mula sa pasukan ng kainan. Agad na tumahimik ang maingay na kainan. Si Bia agas. Dahan-dahan siyang lumapit kay Oda. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa nakahiga na si Lolo Reyes at sa kanyang damit na namumula sa sabaw. Anong ginagawa mo sa oras ang pakain? Ang boses ni Bia ay mababa ngunit malinaw na narinig sa bawat sulok ng kainan. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Oda nang makita si Bia. Naku, nandito na pala ang ating gwardiya Bia. Ah, natapon kasi ang matandang ito ang pakain, kaya nadumihan ang damit ko. Naku, nawala ang gana ko. Pinutol ni Bia ang sinabi ni Oda at inabot ang kanyang kamay kay Lolo Reyes. Hawak ang nanginginig na kamay ni Bia, tumayo si Lolo Reyes. Kinuha ni Bia ang panyo sa kanyang bulsa at pinunasan ang sabaw sa damit ni Lolo Reyes. At tiningnan niya si Oda ng may malamig na mata, bilang 2501, linisin mo ang natapon. Ano? Bakit ako, si Lolo ang nagtapon? Ipa-playback ko ba ang CCTV? Lahat ng 300 preso dito ay nakita na hinila mo ang tray pakain kaya natapon. Linisin mo. Kung ayaw mo, ako ang maglilinis. Humawak si Oda sa kanyang tiyan at umangal. Nakbulungan ang nga preso sa paligid. Ang paghaharap ang isang bagong babaeng gwardiya at isang dating gang leader. Ito ay isang nakakagulat na panoorin. Maikling bumuntong hininga si Bia. Hindi siya makikinig sa salita. Ang oras ang pakain ay isang mahalagang karapatan na ibinigay sa mga preso. Sinisira mo ngayon ang ambience ang pakain ang ibang preso at sinaktan mo ang kapwa mo preso. Isang hakbang ang nilakat ni Bia. Nagulat si Oda. Ngunit dahil marami ang nakakakita, hindi siya makaurong. Kaya ano? Pipilayan mo na naman ba ako? Sige, pilayan mo. Ngayon, talagang idedemanda na kita. Sumigaw si Oda habang inilalapit ang kanyang kes. Gumisi si Bia. Huwag kang mag-alala. Hindi ko gagalawin ang iyong pinsala. Kasabay ng pagtatapos ang kanyang sinabi, mabilis na kumilos ang paa ni Bia. Pak, aray! Ang takong ng sapatos ni Bia ay tumama ng eksakto sa likod ng tuhod ni Oda. Hindi makasigaw si Oda at napaluhot. Boom! Napilitang lumuhot si Oda. Namula ang kanyang mukha sa sakit. Aray! Ang binti ko. Isinandal ni Bia ang isang kamay sa balikat ni Oda na nakaluhot, at itinapon ang basahan na nahulog sa sahig sa kanyang kabilang kamay. Dumikit ang basahan sa mukha ni Oda at nahulog. Ayos pa ang kamay mo, di ba? Linisin mo. 3 segundo. Iza, ikaw na babaeng raw si Oda si ang balikat ni Oda. Hamingal si Oda sa lakas ang kapit na tumutusok sa kanyang trapezius muscle. Tila dinudurok siyang isang malaking bato. 3. Sige, lilinisin ko. Nanginginig si Oda sa kahihiyan at nagsimulang punasan ang sabaw sa sahig. Naktawanan ang mga tao sa kainan. Ang isang sikat na si Oda alus ay lumuhot sa harap ng isang babaeng gwardiya at nakpupunas. Ito ang sandali pagbaksak ng kanyang autoridad. Patuloy na tiningnan ni Bia ang eksenang iyon. At nang tumayo si Oda ng humihingal, mahina niyang sinabi, kumain ka muna bago ka lumaban. At ikahiya mo ang pananakit sa mahihinang tao. Kahit na dating gang leader ka sa labas, dito, ikaw ay sibilang 2501 lang na kumakain ang pakain. Kinuha ni Bia si Lolo Reyes at naktungo sa serving counter. Cook, pakibigyan ang bagong tray ang pakain sibilang 3802. Ako ang mananagot. Naluha si Lolo Reyes nang matanggap ang tray ang pakain na puno ng bagong kanin at karne. Guardia, salamat po. Maraming salamat po. Kumain kang masarap. Huwag kang mabulunan. Maikling yumuko si Bia at lumabas ang kainan. Sa kanyang likuran, nakatuon ang ngatingin ang nga preso. Iba sa dati, ang ngatingin na iyon ay puno ng pagalang at pagtataka. Ang balita na may dumating na bagong hot na babae, hindi lang isang ice queen, ay mabilis na kumalat sa loop ang kulungan, ngunit sa oras na iyon, sa control room sa ikalawang palapak, namumula at namumutla ang mukha ni Warden Bato habang pinapanot ang lahat nga ito sa CCTV. Ito na bastos na babae. Paano siya naging reyna sa aking teritoryo? Kung ganyan ang ginawa niya kay Oda Alus, sino ang makbabayat sa aking kickback? Kinuha ni Warden Bato ang telepono. Hello, ako ito. Magtrabaho tayo ngayong gabi. Oh,
Kailangan nating ipakita sa bagong gwardiya na iyon ang kanyang lugar. Huwag pilayan ang kanyang binti. Gumawa lang dahilan para matanggal siya sa trabaho. Narinig sa telepono ang isang masamang tawa. Ito ang madilim na anino na lalapit kay Bia. Nang gabing iyon, si Bia Agas ay nasa duty sa gabi. Dahil sa kaguluhan kanina sa araw, ang selda sa gabi ay tahimik na parang patay na daga. Ang sensor light sa pasilyo ay kumikislap kasabay ing bawat hakbang ni Bia. Hawak ang flashlight. Nakpatrolya siya sa pasilyo at tiningnan ang loop nga selda. Karamihan sa mga preso ay tulok na, ngunit may ilan na gumagapang. Naramdaman ni Bia ang pagod at inikot ang kanyang leg. Crack, tunog nito. Iba ito sa pagod nung nasa militar pa siya. Noong panahong iyon, pagod ang kanyang katawan. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay pagod ang kanyang isip. Ang tahasang panggugulo ni Warden Bato, ang pakikipaglaban sa mga preso. Mas mabuti pa kung naglalakat siya sa isang minahan. Pagkatapos, isang tunog na static ang narinig sa walkie-talkie, kasama ang isang nakmamadali na boses. Ito ang seksyon 3,4, ibabang palapag, may emergency. May pasyente sa selda. Ng 2501, hirap huminga. Selda ni Oda Alus, agad na tumakbo si Bia. Naalala niya ang pagpapakain niya kay Oda kanina sa araw. Nakdulot ba siya ng problema dahil sa labis na pagpigil? O ito ba ay isang paghihiganti? Nang dumating siya sa harap ng selda ang 2501, si Oda ay gumagapang sa sahig. Hawak ang kanyang leg, namutla ang kanyang mukha. Ang nga kapwa preso sa lupang silit ay takot at nakasiksik sa sulok. Hingal. Hingal. Hindi ako makahinga. Umalis ka. Binuksan ni Bia ang bakal na pinto at pumasok. Ang duty medical officer ay wala sa kanyang pwesto dahil sa isa pang emergency sa ibang seksyon. Kailangang gamutin ni Bia si Oda hanggang dumating ang ambulansya. Naalala niya ang first aid na natutunan niya sa SWAT at sinuri ang kalagayan ni Oda. Mabilis ang kanyang pulso ngunit hindi irregular. Nakablok ba ang kanyang trakea? Sinubukan ni Bia na buksan ang bibig ni Oda upang suriin, ngunit ang nga mata ni Oda ay biglang kumikinang patungo kay Bia. Hindi ito nga mata ng isang tao na nahihirap sa sakit. Ito ay mga mata ng isang ahas na naghihintay. Nang sandaling iyon, inilabas ni Oda ang nakatagong sipilyo at itinutok sa leeg ni Bia. Ang dulo ng sipilyo ay matalas na hasa at naging isang sandata. Mamatay ka, babae. Ang isang ordinaryong tao ay masasaktan sana. Ngunit iba si Bia. Ang kanyang katawan, na nakaramdam ing panganib, ay kusang gumalaw. Yumuko siya at inilayo ang pulso ni Oda. Pak! Dumaan ang matalim na sipilyo sa pisngi ni Bia. Isang manipis na agos eng dugo ang dumaloy sa kanyang pisngi. Umurong si Bia at kinuha ang kanyang baton. Ano ang ginagawa mo? Nagulat si Oda sa kanyang pagkabigo. Ngunit agad siyang sumigaw at sumugot. Sinira mo ang buhay ko dahil sa iyo. Kung wala ka lang, mamatay ka. Baliw na hinawakan ni Oda ang kanyang sandata. Nakagulo ang maliit na selda. Kalmado na sinusukat ni Bia ang distansya at iniiwasan ang pag-atake ni Oda. Malamig ang kanyang isip. Hindi lang ito simpleng kaguluhan. Ito ay isang pagtatangka na saktan ang isang guwardiya sa hating gabi. At handa pa ang sandata. Imposible ito kung walang nakutos. Sa sandaling malaki ang pagbagsak ni Oda sa kanyang sandata. Sumingit si Bia. Hinto. Eksaktong tinusok baton ni Bia ang solar plexus ni Oda. Aray, humingal si Oda at bumaksak pasulong. Agad na binaluktot ni Bia ang braso ni Oda sa likuran at inilagay ang posas. Crack, inaresto ka sa kasong attempted murder at assault. Nakita kita. Pagkatapos, dahan-dahang lumakat si Warden Bato mula sa dulo ang pasilyo. Ang kanyang timing ay perpekto. Suminghal siya habang tinitingnan si Oda na nakahiga sa sahig at si Bia na dumudugo. Anong kaguluhan ito? Guwardiya Bia, sinaktan mo na naman ang preso. Ngayon, may dugo pa. Alam na alam ni Warden Bato ang sitwasyon, ngunit sinusubukan niyang ipatong kay Bia ang kasalanan. Nakita ni Oda si Warden Bato at agad na sumigaw, Warden, tinangka akong patayin ang babaeng ito. Sinaksak niya ang aking tiyan gamit ang pamalo. Hindi ito patas. Narinig mo, naramdaman ang preso na nasa panganib ang kanyang buhay. Bia Agas, kakayanin mo ba ito? Labis na puwersa at pagmamaltrato sa preso. Magkakaroon ng disciplinary committee. Nalasing si Warden Bato sa kanyang tagumpay.
Siguro ay inudyukan niya si Oda upang likhain ang sitwasyong ito at kinakalkula pa ang blind spots ng CCTV. Ngunit si Bia ay pinunasan ang dugo sa kanyang pisngi at dahan-dahang tumayo. Hindi nanginginig ang kanyang nga mata. Warden, tila nakakamali ka. Ano? Nakaon ang bodycam ko nang pumasok ako sa silid na ito. Itinuro ni Bia ang maliit na kamera na nakakabit sa kanyang bulsa sa dibdib. Ito ay isang bagong kagamitan na nagsisimula ng ipamahagisam ga guwardiya. Namutla ang mukha ni Warden Bato. Ano, bodycam, ang eksena kung paano ako inatake ni Oda gamit ang sandata. Ang eksena kung paano ko siya pinigilan bilang self-defense. At maging ang napahayak mo kanina na sumusubok na manipulahin ang sitwasyon ay lahat nakunan ng malinaw. Kasama ang audio. Malamig na ngumiti si Bia at lumapit kay Warden Bato. Ito ba ay direktang ipadadala sa DOJ Internal Affairs? O sa pulis? Ang kasong murder for hire ay medyo mabigat, di ba? Hoy, Guardia Bia, bakit ganyan ka? Nakbiro lang naman kami. Umurong si Warden Bato. Ang malamig na pawis ay tumulo na parang ulan. Alam niyang galing siya sa SWAT, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganun siya kametikuloso. Tila hindi niya hinawakan ang isang ahas, kundi ang perlas ang isang dragon. Biro, ang sugat sa aking pisngi ay mukha bang biro, ang boses ni Bia ay bumaba. Tila umuungol. Hanggang bukas ng umaga, magdesisyon ka sa paglilipat kay Oda Alus. At maganda ka ang resignation letter, Warden. Siyempre, maaring maging resignation letter iyan. Dinaanan ni Bia si Warden Bato na tulala at lumakat sa pasilyo. Sa kanyang likuran, narinig ang sigaw ni Oda. Warden, tulungan mo ako. Ngunit si Warden Bato ay nakaupo lang at walang masabi. Nang makabalik sa control room, tumingin si Bia sa salamin at inilagay ang band-aid sa kanyang sugat sa pisngi. Masakit, ngunit hindi masama ang kanyang pakiramdam. Ngayon pa lang nagsisimula. Sige, lahat kayo. Ang Bia agas sa salamin ay malamig na ngumiti. Ang kanyang dikmaan ay nagsisimula pa lamang sa pagpasok sa tunay na orbit. Ngunit hindi niya alam, sa malalim na ilalim ang kulungan na ito, may nakukubling isang mas malaking kadiliman kaysa kay Warden Bato, at ang kadiliman na iyon ay dahan-dahang bumubuka ang bibig patungo sa kanya. Kinabukasan ang umaga, sa opisina ang warden ang Muntinlupa. Kaya ikaw pala ang sikat na bagong guwardiya na galing sa SWAT, tanong ni Warden Reyes. Nanakaupo nga malalim sa kanyang upuan na gawa sa balat, habang nililinis ang kanyang salamin. Sa unang tingin, mukha siyang mabait na matandang kapitbahay, ngunit ang gamata sa likod ng salamin ay kumikinang sa kasakiman. Sa harap ng kanyang mesa, nakatayo si Warden Bato. Nanakayuko at mukhang hindi nakatulog magdamag. Sumagot si Bia Agas nang walang pagbabago sa kanyang posisyon. Guardia Bia Agas po. Sige, Guardia Bia, nakatanggap ako nga ulat. Nakaroon daw kayo nga hindi pagkakaunawaan ni Warden Bato. Si Oda Alus ay isang magandang ehemplo ng preso sa kulungan. Siya ay anak ng isang pamilya na nagbibigay ng maraming donasyon sa labas. At sa halip na ayusin ang isang isyu na maaring lampasan ng may flexibility, pinapalaki mo pa ito sa pamamagitan paggamit ng bodycam. Bumuntong hininga si Warden Reyes. Sinusubukan niyang ilihis ang usapan. Ang kanyang intensyon ay gawing simpleng hindi pagkakaunawaan ang kasong attempted murder. Hindi ito hindi pagkakaunawaan. Ito ay attempted murder, at may hinalaing murder for hire. Pakiproseso ito ayon sa patakaran. Sa matatak na sagot ni Bia, huminto ang kamay ni Warden Reyes. Dahan-dahan niyang isinuot ang kanyang salamin at tinitigan si Bia. Patakaran, Guardia Bia, hindi ito militar. Akala mo ba ikaw ang tagapagtaguyod ng katarungan? Hindi mo alam ang kalakaran dito. Si Warden Bato ang aking kanang kamay. Kung puputulin mo ang aking braso, hindi ako mananahimik. Kinuha ni Warden Reyes ang isang makapal na sobre mula sa drawer at inihagis sa mesa. Mag-transfer ka. Galing ka raw sa Cebu, di ba? May kaibigan ako sa Cebu Detention Center. Ipadadala kita doon, kaya umalis ka ng tahimik. Ito ay pambayat sa iyong relocation. At ang kaso ni Oda Alus ay parang walang nangyari. Ito ay panunuyo at banta sa parehong pagkakataon. Si Warden Bato, na nakatayo sa tabi, ay sumuyap kay Bia. Tinitigan ni Bia ang sobre at kumisi. Warden, tama ang iyong desisyon. Kulunggan, kulang ang pera. Ano, kumunot ang kilay ni Warden Reyes. Ang halagang aking dignidad, at ang halagang aking piski na sinaktan ni Oda Alus.
At ang bayad para sa paglilinis ngebulok na kulungan na ito, kulang pa ang halagang ito. Kinuha ni Bia ang sobre at itinapon sa basurahan. At hindi ako pupunta sa Cebu. Kung ganito karumi ang tubig Muntinlupa, kailangan kong linisin ang septic tank bago ako umalis. Warden Bato, kung hindi mo tatawagin ang disciplinary committee, ako mismo ang magpapadala ng reklamo sa kalihim niya hustisya. Ipapadala ko rin ang impormasyon sa media at social media sa pamamagitan ng aking makasamahan sa SWAC. Alam mo naman kung gaano kasensitibo ang isyung human rights sa militar ngayon, di ba? Ang headline, babaeng gwardiya na galing sa Special Forces ay lumaban sa korupsyon ng kanyang superior at ililipat ng hindi makatarungan. Ay perpekto, di ba? Namula ang mukha ni Warden Reyes, hinampas niya ang mesa gamit ang kanyang kamao. Ikaw na bastos na babae, paano ka naglakas loob na bantaan ako? Hindi ito banta kundi babala. Umayos ka, Warden. Ang pagtanggal uniforme ay maaring hindi matapos kay Warden Bato lang. Dinaanan ni Bia si Warden Reyes na tulala, at lumabas ang opisina ng Warden, hindi man lang naksaludo. Nang sumara ang pinto, narinig sa loop ang tunok ng pagkasira ng nagamit, kasama ang sigaw ni Warden Reyes. Warden Bato, agad mong gapusin ang babaeng iyon. Palayasin mo siya sa anumang paraan. Ang puso ni Bia, na naglalakat sa pasilyo, ay mabilis na tumibok. Ito ay parang pumasok siya sa lunggang ni Tigra at hinugot ang bigote nito. Ngayon, full-scale war na, nang makabalik si Bia sa selda, kakaiba ang ambience. Nakbubulungan ang napreso sa grupo-grupo. Narinig mo, si Guardia Bia, nakipag-away daw sa opisinang warden at lumabas na nakangisi. Talaga, wow, ang tapang naman, sabi ni Warden Bato, hindi rin siya kumibo. Narinig ko kay Lolo Reyes na 3,802 kanina. Binigyan daw ni Guardia Bia ang pangbayat sa salamin si Lolo para makabasa siya ng maayos. Sa paglipas ng panahon, ang reputasyon ni Bia ay nagbago mula sa ice witch tungo sa dark hero, dahil sa kanyang pagiging walang awa sa malalakas at sobrang bait sa mahina. Nagsimulang magtiwala ang nga preso sa kanya. Pagkatapos, isang malakas na sirena ang umalingaw-ngaw mula sa gawaan. Sunog. Sunog. Sunog sa Factory 2, Workshop NG Muebles, lumaki ang nga mata ni Bia. Ang Factory 2 ay ang lugar na pinamamahalaan ni Warden Bato. At doon, nandoon si Oda Alus, na pansamantalang pinalabas mula sa disciplinary cell, at si Lolo Reyes, na pinilit na magtrabaho. Lintik, mahigpit na kinuyom ni Bia ang kanyang walkie-talkie at tumakbo ng mabilis patungo sa gawaan. Kumalatang may team na usok sa kalangitan. Ang Factory 2, ang workshop na muebles, ay nakagulo, dahil puno ito enediner at kahoy, mabilis na kumalat ang apoy, ang makapal na nakalalason na gas ay humaharang sa paningin. Ubo, tulong, nakakulong kami. Narinig ang nga sigaw ang nga preso mula sa loop. Ngunit ang nga guardia ang mobile response team na dapat nagbabantay sa pinto ay wala. Malinaw na inutusan ni Warden Bato na tanggalin ang nga tauhan. Balif namga ito. Ano ang tingin nila sa buhay ang tao? Kinuha ni Bia ang panyo na kanyang tinatakip sa kanyang bibig, binasa ito ang tubig, at inilagay sa kanyang mukha. At kinuha niya ang fire extinguisher at hinampas ang nakakulong na bakal na pinto. Pak, matapos ang ilang pagampas, nabasak ang kandado. Sinipa ni Bia ang pinto at tumalon sa loop. Ang mainit na hangin ay sumingaw. Lahat, bumaba kayo, takpan ang ilong, at gumapang patungo sa labasan, bilisan niyo. Sa sigaw ni Bia, nagsimulang gumapang ang nga preso na nakagulo patungo sa labasan. Guardia Bia, nasa loop pa si Lolo Reyes. Umiyak na sumigaw ang isang presong nakatakas. Ano, nasa loop siya ang bodega, nakayos ang materyales, at hinarangan ang apoy. Hindi lumingon si Bia at tumalon muli sa apoy. Guardia Bia, delikado, huwag kang pumasok. Sumigaw si Mr. Kim na dumating ng huli. Ngunit hindi ito narinig ni Bia. Sa kanyang isip, ang tanging naisip niya ay ang kailangan niyang iligtas sila. Nilalamon ang apoy ang bahagi ang bodega. Bumaksak ang nasusunok na postang kahoy mula sa kisame. Lolo Reyes. Bilang 3002. Nasaan ka? Ubo. Dito. Sa sulok, sa ilalim ang nakbaksakang materyales. Nandun si Lolo Reyes, nakabaon at hindi makakilos. Konting tispa, binuhat ni Bia ang mainit na materyales gamit ang kanyang hubad na kamay. Naramdaman niya ang amoy nasusunok na guwantes at naluluto na laman ng palat. Ngunit kinagat niya ang kanyang labi at naktiis. Ang tapang na kanyang natutunan noong SWAT training.
kung saan siya ay nakpagulong-gulong sa putik na may dalang 300 kilogramong rubber boat sa kanyang ulo, ay muling nakbalik. Sa isang malakas na hininga, binuhat niya ang materyales. Mabilis na hinila ni Bia si Lolo Reyes palabas. Ngunit pagkatapos, narinig ang ungol ng isang tao sa tabi. Tutulong. Si Oda Alus. Nakasiksik siya sa sulok, takot na takot at nahihi sa takot. Inutusan siya ni Warden Bato na maksindi apoy, ngunit natapilok siya habang tumatakas at nakulong. Ilabas mo ako. Parang awa mo na. Tinangka niyang patayin si Bia at siya ang nagpasimuno ng apoy na ito. Walang sinuman ang magsasabi nga kahit ano kung iniwan siya. Ngunit hindi nanginginig ang mata ni Bia. Binuhat niya si Lolo Reyes sa isang balikat at hinawakan ang kwelyo ni Oda gamit ang kabilang kamay. Umayos ka. Walang sinuman ang mamamatay nang walang pahintulot ko. Nakpakita si Bia ang superhuman strength at kinalatkat ang dalawang lalaki sa apoy. Nang papalapit na sila sa labasan, bumaksak ang kisame, at isang malaking beam ang bumaksak sa kanila. Delikado. Itinapon ni Bia ang kanyang katawan upang takpan si Oda at Lolo Reyes. Boom! Bumaksak ang biam sa likod ni Bia. Dumating ang sakit na parang nababali ang kanyang nga buto. Ngunit hindi siya bumaksak. Tumayo siya sa kanyang dalawang binti at tiniis ang bigat sa kanyang likod. Bilisan niyo. Lumabas kayo. Dumaloy ang dugo mula sa bibig ni Bia. Lumaki ang nga mata ni Oda nang makita iyon. Ang babaeng itinuturing niyang insekto. Ang babaeng tinangka niyang patayin, ay nagbibigay ng suporta sa isang nasusunok na baam upang iligtas ang kanyang buhay. Jiguardia Bia, bilisan mo, ikaw na tanga. Dahil sa sigaw ni Bia, natauhan si Oda at inalalayan si Lolo Reyes palabas. Nang makalabas sila sa ligtas na lugar, doon lang binawi ni Bia ang kanyang lakas at gumulong sa tabi. Bumaksak ang biam sa sahig. Tiniknan ni Bia ang liwanag mula sa labasan habang lumalabo ang kanyang malay. Masakit ito ngayon. Narinig niya ang tunok nga tao na tumatakbo sa labas, at naramdaman niya na may bumuhat sa kanya. Gumising si Bia agad sa ospital. Ang kanyang buong katawan ay nakabalot sa benda, at ang kanyang likod ay may malubhang sunok at pasa. Idineklara ang doktor na 8 linggo siyang hindi makakagalaw, ngunit sa loob ng 3 araw, tumayo siya mula sa kanyang higaan. Kailangan mo pang humiga. Kailangan mo pa ang pahinga. Sa pagtanggi ang nas, kinuha ni Bia ang kanyang uniforme at isinuot. Kailangan kong bumalik sa kulungan. May hindi pa akong natatapos na trabaho. Nang pumasok si Bia sa tarangkahan ng kulungan ng pilay, isang nakakagulat na tanawin ang bumungat. Daan-daang preso ang nakaupo sa exercise yacht, nakproprotesta. Palayasin si Warden Bato, ibalik si Guardia Bia. Imbestigahan ang insidenteng sunok. Sa pinakaharap nakaupo si Lolo Reyes sa wheelchair at si Oda Alus na hindi pa naalis ang kanyang cast. Si Oda Alus, ang kriminal na iyon, ay may suot na headband na may nakasulat na laban hanggang kamatayan at siya ang nangunguna sa amgasigaw. Nang lumitaw si Bia, agad na nahari ang katahimikan. Ang ngatingin ang preso ay nakatuan sa kanya. Ang kanyang hitsura, na may benda at uniforma, ay parang isang general na bumalik mula sa digmaan. Guardia Bia. Umiyak na sumigaw si Lolo Reyes. Nagsimulang tumayo ang preso at nakpalakpakan. Ang palakpak na nagsimula ng isa-isa ay naging isang sigaw na pumuno sa exercise yard. Bia Agas. Bia Agas. Nagtatakang tinitigan sila ni Bia. Pagkatapos, lumitaw si Warden Bato na may hawak na megafon. Tumahimik kayo. Ikaw namga kriminal. Saan ka naglakasloop na makriyot? Mobile Response Team, supilin sila lahat. Pinalibutan ang armadong Mobile Response Team ang preso na may hawak na baton. Ito ay isang kritikal na sitwasyon. Nakita ni Warden Bato si Bia at ngumisi. Bia Agas, nandun ako, kaya ganyan ang ambience. Inudyukan mo sila, diba? Ang sunok na ito ay kagagawan mo rin. Tanggal ka na. Tanggal ka na. Tahasang ipinapasa ni Warden Bato ang lahat ng kasalanan kay Bia. Nang lalapit na si Bia, inagaw ni Oda Alus ang megafon. Huwag kang magpatawa. Ikaw na baboy. Sino ang nag-utos na magsinding apoy? Nakita ko ang lahat. Ikaw ang nagbigay sa akin ang tiner at lighter at sinabi mo na guluhin ko si Guardia Bia, diba? Kinandado mo pa ang pinto para sirain ang ebidensya. Halos mamatay kaming lahat sa sunog. Ang sigaw ni Oda Alus ay umalingaw-ngaw na tila sisirain ang speaker. Ano ang sinasabi ang balif na ito? Manahimik ka. Nagulat si Warden Bato at namutla ang kanyang mukha. Ako ang saksi. At lahat ng mga tao dito ay alam.
Tumalon si Guardia biasa apoy upang iligtas kami. Iba siya sa iyo. Ikaw na basura. Sa pagsisiwalat ni Oda Alus, nagbulungan din ang mga miyembro ng response team. Hindi nila masunot ang utos ng isang superior na nagtatangka na patayin ang kanyang nga kasamahan. Dahan-dahan din nilang ibinaba ang kanilang nga baton. Pagkatapos, isang itim na sedan ang pumasok mula sa direksyon ng pangunahing gusali. Ito ay sasakyan ng DOJ Internal Affairs. Sa loop ang 3 araw na nasa ospital si Bia. Ang kanyang bodycam video at ang kanyang reklamo ay nakarating na sa opisina ng kalihim. Ang mega investigador na bumaba mula sa kotse ay lumapit kay Warden Bato. Mr. Bato, inaresto ka sa kasong murder for hire, arson for hire, at bribery. Ano ito? Warden Reyes. Warden Reyes, tulungan mo ako. Sumigaw si Warden Bato patungo sa opisinang warden, ngunit isinara ni Warden Reyes ang kurtina. Ipinasa niya ang sisi. Crack. Inilagay ang posas sa pulso ni Warden Bato. Kinakalatkat siya at tinitigan si Bia. Tingnan lang natin. Hindi ako mananahimik. Lumapit si Bia kay Warden Bato na kinakalatkat at mahina niyang binulungan, malamig sa selda. Gusto mong bigyan kitang hotpack? Ah, sayang ang hotpack sa iyo. Naglaho si Warden Bato, at lumapit ang investigador kay Bia at inabot ang kanyang kamay. Maraming salamat sa iyong pagsisikap, Guardia Bia. Salamat sa iyong matuwid na gawain. Naksaya ang preso sa exercise yard. Pinalibutan nila si Bia. Tila handa na silang kumanta ang victory song. Guardia, ang galing mo. Ate, oh, Guardia, ginagalang kita. Nautal na lumapit si Oda Alus. Ah, Guardia Bia, salamat po, sa pagligtas sa isang basurang kagaya ko. Tinapik ni Bia ang balikat ni Oda. Sapat na ang alam mo. Gawin mo ang trabaho mo. At kung gagawa ka ulit ng gulo sa aking teritoryo, sisiguraduhin kong hindi ka na makakatayo. Opo, naintindihan ko. Sir, walang katuwang na naksaludo si Oda Alus. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Bia ng taos-puso. Ang ngiti na iyon ay nakpatunaw sa kanyang mukha na parang yelo, na tila sikat nga araw sa taksibol. Ngunit panandalian lang ang kapayapaan. Si Warden Reyes, na nakatanaw sa lahat ito mula sa bintana opisina warden, ay tumatawak sa kung saan. Opo, Chairman. Si Warden Bato ay naayos na. Opo, mas matigas ang ulong babaeng iyon kaysa sa inaasahan. Opo, personal na pupunta ang Chairman. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Warden Reyes. Si Warden Bato ay isang decoy lamang. Ang tunay na buwaya ay nagising pa lang mula sa latian. Ang Chairman Choi, ang hari ng financial crimes na nakdulot ng libu-libong biktima sa Korea, ay ililipat sa Muntinlupa. Naramdaman ni Bia ang malamig na pakiramdam sa kanyang likod. Sa likod ng kagalakan ng tagumpay, isang mas malaki at mas malamig na bagyo ang paparating. Maghanda ka, Bia Agas. Ngayon pa lang nagsisimula ang tunay na laban. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao at tumingala sa maulap na kalangitan. Nagbago ang hangin sa Muntinlupa. Sa lugar na iniwan ni Warden Bato, isang mas malalim at mas madilim na anino ang bumagsak. Si Chairman Choi Gap-soo, dating chairman ang daimyong group na nagdulot ang libu-libong biktima sa pamamagitan ng malawakang embezzlement at stock manipulation, ay inilipat. Si ay may numero ni gram preso na 5,002. Ingunichi kahit nakazuot lang si ay ni gram uniforme ni gram preso. Si ay may parang imperador sa lugar na ito. Ang selda na inilaan kay Chairman Choi Gap-soo ay iba sa mga seldang ordinaryong preso. Sa pahintulot ni Warden Reyes, may malambot na kutson sa sahig. At isang dekalidat na humidifier na lihim na ipinuslit ay naglalabas ng puting usok. Hoy, Warden Reyes! Medyo malamig sa silid. Paandarin mo nga ang heater. Mayabang na sinabi ni Chairman Choi Gap-soo habang nakaupo ng nakakrus ang nga binti. Nagmamakaawa si Warden Reyes at kinuskos ang kanyang nga kamay. Naku, Chairman, pasensya na po. Centralized po kasi ang sistema, kaya agad akong magbibigay ni utos na dagdagan ang heating. Mayroon po ba kayong anumang abala? Hindi masarap ang pakain. Simula bukas, maglagay kang sushi bilang sahot. Grade A. Opo, asikasuhin ko po. At saka, tungkol doon sa problema na binanggit mo noon. Nang magsalita si Warden Reyes ng may pag-alinlangan, naging matalas ang nga mata ni Chairman Choi Gap-soo. Ah, ang babaeng iyon na si Bia Agas, di ba? Galing daw sa SWAT. Opo, si Warden Bato ay natalo rin sa kanya at umalis. Talagang matigas ang ulo niya. Nag-aalala ako na baka magalit ang chairman.
Naktawanan si Chairman Choi Gapsu at inayos ang kanyang gintong salamin, matigas ang ulo. Kagiliw-giliw. May paraan para paamuin ang mabangis na hayop. Kailangan kong itali ang isang asong pangaso dito para maging komportable ako. Ipadala mo siya sa aking silid bukas. Kinabukasan, si Bia Agas ay tinawag ni Warden Reyes at naktungo sa seldang 5,000. Nang buksan niya ang pinto at pumasok, isang mabangong amoy ang tumusok sa kanyang ilong. Hindi ito amoy ng pagkain ang preso na may 3 ulam. Ito ay amoy na toyo at suka na matitikman lang sa isang high-class Japanese restaurant. Si Chairman Choi Gapsu ay kumakain habang nakalatak sa mesa ang isang marangyang bento box na sushi. Ito ay isang item na ganap na ipinakbabawal ayon sa mga regulasyon ang kulungan. Nandito ka na, Guardia Bia. Hindi tiningnan ni Chairman Choi Gapsu si Bia habang kinakain ang salmon belly gamit ang kanyang chopsticks. Bilang 502, ano ang ginagawa mo? May malamig na tono ang boses ni Bia. Ano ang ginagawa ko? Kumakain, gusto mo bang tikman? Mabilis itong dinala mula sa Makati. Matutunaw ito sa iyong bibig, ipinakbabawal ang pagdadala ng pagkain mula sa labas. Agad mong itabi iyan. Nang lumapit si Bia upang takpan ang bento box, 2 malalaking preso na nakatayo sa sulok ng silid ang humarang sa kanya. Sila ay nga personal na bodyguard na sinuhulan ni Chairman Choi Gapsu. Huwag mong hawakan. Mahal iyan. Inilapak ni Chairman Choi Gapsu ang kanyang chopsticks at tumingin kay Bia. Guardia Bia, marami akong narinig tungkol sa iyo. Sabi nila, ikaw raw ang tagapagtaguyod ng katarungan. Pero alam mo, ang katarungan ay pinoprotektahan lang kung may pera. Natuwa ka ng palisin mo si Warden Bato, di ba? Pero ang bank balance mo ay ganun pa rin. Malaki rin ang bayarin sa ospital ang nanay mo, di ba? Nanginik ang mata ni Bia. Nagtaka siya kung paano nalaman nito ang tungkol sa kanyang nanay. Nabasa ni Chairman Choi Gapsu ang ekspresyon ni Bia at ngumiti ng mapait. Sinuri ko ang background mo. Masipag kang anak. Nahihirapan ka sa pag-alaga sa iyong nag-isang nanay. Kumusta ang likot mo na nasaktan sa militar? Sabi nila, nagtitiis ka lang sa pain reliever dahil wala kang pambayad sa operasyon. Kinuha ni Chairman Choi Gapsu ang isang makapal na sobreeng pera mula sa ilalim ng kutson at inihagis sa mesa. 50 milyon. Gamitin mo muna ito para sa operasyong gananay mo. At maging mata at tenga ko. Hindi naman mahirap. Ipipikit mo lang ang mata mo para makapagpahinga ako dito at minsan, gawin mo ang aking utos. Hindi mo kailangang maging kasing tanga ni Warden Bato. Makaroon tayong eleganteng win-win sitwasyon. Tiningnan ni Bia ang sobre. 50 milyong piso. Ito ay pera na kailangan niyang ipunin sa loop ng ilang taon sa kanyang sahot bilang guardia. Ang masakit na ungol ang kanyang nanay ay umalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Tila kampante si Chairman Choi Gapsu sa kanyang tagumpay at kaswal na kinuha ang kanyang tasa ng tesaa. Ngunit ang kamay ni Bia ay hindi napunta sa sobre, kundi sa mesa ang pakay ni Chairman Choi Gapsu. Crash! Sinipa ni Bia ang mesa gamit ang kanyang paa. Kumalat ang sushi sa sahig. Nabasak ang tesaa. At natapon ang mainit na tesaa sa uniforme ni Chairman Choi Gapsu. Aray, mainit, ikaw na babaeng baliw. Tumalon si Chairman Choi Gapsu. Nakuyom ang kamao ang bodyguard na preso at sumugot. Hindi kumurap si Bia at kinuha ang kanyang baton. Hinto. Kung lalaban ka sa guardia, madarakdagan kang kasong obstruction of justice. Natigilan ang nga malalaking lalaki sa lakas ni Bia. Tinapakan ni Bia ang sobreeng pera na nahulog sa sahig. Ang panunuhol sa tao gamit ang pera ay gumagana lang sa lipunan, ngunit ito ay kulungan. Ikaw ay hindi chairman, kundi si bilang 502, isang kriminal lang. Lumapit si Bia sa harap ng ilong ni Chairman Choi Gapsu at bumulong. Sa halip na imbestigahan ang aking background, magsulat kang letter of apology, at ang aking nanay ay mas gugustuhin pang mamatay sa sakit kaysa operahan gamit ang pra ang isang manloloko na kagaya mo. Nakamali ka ang tao. Nang lalabas na si Bia sa silid, sumigaw si Chairman Choi Gapsu na namumula sa galit, ikaw, hindi mo ba ako kilala? Sa isang tawak lang, kaya kitang ipatapon ng walang bakas. Pagbabayaran mo ito. Kinuha ni Bia ang pinto at lumingon. Aasahan ko, pero hindi ka makakatawa. Kinuha ko na ang smartphone na kinuha ko sa iyo. Ikinawi ni Bia ang isang prepaid phone na nakatago ni Chairman Choi Gapsu at isinara ang bakal na pinto ng malakas. Hindi matis ni Chairman Choi Gapsu ang galit at sinipa ang nakabaliktad na mesa.
Patayin mo siya. Agad mo siyang patayin. Nang gabing iyon, hindi may tago ni Bia ang pait sa kanyang pag-uwi. Hindi naman siya nag-alala tungkol sa bayarin sa ospital ang kanyang nanay. Ngunit alam niyang kung makikipagkompromiso siya, magiging kagaya lang siya ni Warden Bato. Kaya nagtiis siya. Habang naglalakad siya sa madilim na eskinita, naramdaman niya ang presensya sa kanyang likuran. Hindi huminto si Bia sa paglalakad at naging alerto. 3 o 4. Nang lumiko siya sa sulok ng eskinita, 4 na lalaki na may itim na maskara ang humarang sa kanya na may dalang bakal na tubo. Sila ay mga hayatuks na inutusan ni Chairman Choi Gepsu. Ikaw ba si Miss Bia Agas? Pinakakamusta ka raw ni Chairman. Naktawanan ang nga lalaki at lumapit. Ibinaba ni Bia ang kanyang baksasahik at hinubat ang kanyang kurbata. At dahan-dahan niyang inikot ang kanyang pulso. Sabihin mo sa kanya na personal na bumisita. Huwag makpadala ang tao na duwak. Ang galing mo lang magsalita. Huwag mong galawin ang mukha niya. Maganda siya. Isang tuk ang umindayok ng bakal na tubo at sumugot. Yumuko si Bia upang umiwas at kasabay nito. Sinuntok niya ang tiyan nito. Pak! Ark! Bumaksak ang lalaki nang hindi man lang makasigaw. Ang kamao-ing commanding officering SWAT team ay mas mabigat kaysa sa isang bakal na martilyo. Nagulantang ang natitirang 3 at sabay-sabay na sumugod. Ginamit ni Bia ang makipot na eskinita, umakyat sa pader at sinipa ang ulo ng isang lalaki gamit ang kanyang tuhod, at bumaksak, sinipa ang paang isa pa at pinatumba. Sa isang iglap, 3 sa 4 ay gumagapang sa sahig. Ang huling natitirang tuk ay nanginginig at umurong. Ano, babae ka lang, di ba? Hindi ako babae, kundi isang guwardiya na dating sundalong ang Pilipinas. Nang lumapit si Bia ang isang hakbang, itinapon ang tuk ang bakal na tubo at tumakas. Humingal ng malalim si Bia at inayos ang kanyang uniforma. Mapait ang kanyang bibig. Ito ay isang babala. Isang deklarasyon ang digmaan na sisiguraduhin niyang saktan siya hindi lang sa loob ng kulungan, kundi maging sa labas. Kinuha ni Bia ang cellphone ang tug na nahulog sa sahig. Nandun pa rin ang call history kay Chairman Choi Gapsu. Gusto mong makipagdigma, ano? Ang nga mata ni Bia ay kumikinang na mas madilim pa kaysa sa kalangitan sa gabi. Ang pag-atake ni Chairman Choi Gapsu ay hindi natapos sa dahas. Gumamit siya ang mas tuso at mas masamang pamamaraan. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimulang kumalat ang kakaibang sismis sa lupong kulungan, na si Guardia Bia Agas ay humihingi ng prasam nga preso at sinasaktan sila kung hindi sumusunod. Siyempre, ito ay kasinungalingan, ngunit ang fake news na ipinapakalat ni Warden Reyes ay nakaroon kapangyarihan. At nagkaroon ang isang kritikal na insidente. Isang preso na may kasong economic crime, na inutusan ni Chairman Choi Gapsu, ay biglang bumangga ang ulo sa mesa at nakpakamatay habang iniimbestigahan ni Bia. Aray! Tulong! Pinapatay ni Guardia Bia ang tao. Ang preso ay dumudugo at tumakbo sa pasilyo. At nang dumating si Warden Reyes at ang security staff, sumugot sila. Bia Agas, ano ang ginagawa mo? Hindi. Bigla na lang siyang nakagulo. Maraming saksi, huwag kang makunwari. Posasan siya agad, nakiusap si Bia sa kanyang kawalang katarungan. Ngunit walang silbi, ang CCTV sa investigation room ay nakataong sirado at hindi nagre-record. At ang nga kasamahang gwardiya na sinuhulan ay nagbigay ng maling testimonya. Si Bia ay sinuspinda at sumailalim sa investigasyon. Nakakulong sa lupong kulungan, sa isang selda, nakasandal si Bia sa malamig na pader. Dumating ang pakiramdam kawalang kakayahan. Hindi nakakatakot ang ngakawe na gumagamit na dahas, ngunit mahirap kalabanin ang ngakawe na gumagamit na sistema upang sakalin siya. Ito na ba ang katapusan? Pagkatapos, narinig ang isang pamilyar na boses mula sa likod ng rehas. Hoy, Guardia Bia, bakit ka nandito? Masarap makita ka rito. Si Oda Alus. Lihim siyang dumating sa selda, na kunwaring nahahatid ng pakain. Sa tabi niya, si Lolo Reyes ay nakbabantay. Bilang 2501, bawal kang pumasok dito. Bumalik ka. Naku, walang puso. Alam naming lahat, hindi ganun si Guardia Bia. Kinuha ni Oda ang isang kumpol ng lukot na papel mula sa kanyang bulsa at isinuksok sa pagitan ng rehas. Ano ito? Petisyon. Lahat ng nga nasa seksyon 3,4 ay lumagda, sabi nila. Inosente si Guardia Bia. At ito. Ang inabot ni Oda ay isang maliit na rekorder. Si Chairman Choi Gapsu, ang matandang iyon, inutusan niya ang aking nga tauhan na magpakalat ng maling sismis.
Lihim kong nai-record. Ako, kahit na kriminal, ay napakahusay sa pag-eavesdrop. Lumaki ang mata ni Bia. Bakit mo ito ginawa? Maari kang mapahamak. Lumapit si Lolo Reyes at hinawakan ang rehas ng nanginginig. Guardia, ikaw ang nag-iisang tao na tinuring kami bilang tao, kahit na kami ay nga nakasala. Alam namin ang utang na loob. Ang nga hayop nga ay marunong magbayad ng utang na loob. Kami pa ba? Poprotektahan ka namin. Namula ang nga mata ni Bia. Isang patak ng luha ang tumulo mula sa kanyang nga mata, na tinawag na eye switch. Ang maliit na binhing ang kabutihan na kanyang itinanim ay naging isang malaking puno na nagpoprotekta sa kanya. Salamat. Maraming salamat. Huwag kang umiyak. Nakakahiya. Ngayon, simulan na natin ang plano. Si Chairman Choi Gap-soo at si Warden Reyes, tila may balak silang makpuslit ng isang bagay ngayong gabi. Dadakpin natin sila. Hindi. Iyon ay riot. Madarakdagan ang inyong parusa. Huwag kang mag-alala. Hindi ito riot, kundi civilian arrest na dulot ng internal whistleblowing. Dahil kami ay mga preso na nagliligtas ng kriman. Haha, kinindatan ni Oda at nawala. Mahigpit na kinuyom ni Bia ang kanyang kamao. Hindi siya maaring manatili lang na nakaupo. Inilagay niya ang recorder sa kanyang bulsa at tumayo. Nang gabing iyon, muling nakagulo sa Muntinlupa. Si Warden Reyes at Chairman Choi Gap-soo ay nakpupusliting ledger at ginto na nakatago sa Secret Vaulting Security Department at isinasakay sa truck. Ito ay malaking suhol na dinala ni Chairman Choi Gap-soo nang ilipat siya. Bilisan niyo. Kailangan nating ilabas ito bago dumating ang investigador. Humingal si Warden Reyes sa pawis. Pagkatapos, isang malakas na tunok ang umalingaw-ngaw. At lumiwanag ang ilaw sa exercise yacht. Sino iyan? Sa ilalim ng ilaw. Nakatayo ang daan-daang preso. Si Oda Alus ang nangunguna. May hawak na mop handle sa halip na baton. Hoy, kayong nga magnanakaw. Masarap ba na ninakaw niyo ang aming sahot at tumakas? Paano sila nakalabas? Nagulat si Warden Reyes. Lihim na binuksan ni Oda Alus at ng kanyang nga kasamahan ang lahat ng pinto gamit ang duplicate keys. Chairman, malaking gulo ito. Kailangan nating tumakas. Sumakay si Warden Reyes at Chairman Choi Gap-soo sa truck at pinaandar. Tinangka ang nga preso na harangan ang truck, ngunit pinindot ni Chairman Choi Gap-soo ang akselerator. Itulak sila lahat. Ang truck ay umalingaw-ngaw at sumugot patungo sa mga preso. Sumigaw ang mataw at nagsipagtakbuhan. Pagkatapos, isang malakas na tunok ang narinig mula sa direksyon ng selda. Pak! Binasak ni Bia ang pinto ng selda at tumakbo palabas. Buong lakas siyang tumakbo at kumapit sa gilid ng tumatakbong truck. Hinto, ano iyan? Ibaksak mo siya. Binabaluktot ni Chairman Choi Gap-soo ang manibela upang ihulog si Bia. Mahigpit na kinapit ni Bia ang bintana. Ang kanyang kuko ay napabaluktot, at ang kanyang balikat ay masakit, tila matatanggal. Ngunit hindi niya binitawan. Ginamit niya ang momentum upang basagin ang bintana ng pasahero at pumasok sa loop. Crash. Sa pakalat ng gabasak na salamin, pumasok si Bia sa loop ng kotse. Sumigaw si Warden Reyes. Aray! Multo! Hinablot ni Bia ang kwelyo ni Warden Reyes at itinapon palabas, at binaluktot ang braso ni Chairman Choi Gap-soo na may hawak ng manibela. Itigil mo ang kotse. Hindi mo ba ito bibitawan? Gusto mo bang mamatay tayong lahat? Ang truck ay walang kontrol at sumugot patungo sa pader ng kulungan. Sa huling sandali, inikot ni Bia ang manibela upang ilihis ang kotse patungo sa tambak ng buhangin sa halip na sa pader. Boom! Bumaksak ang truck sa tambak ng buhangin at huminto. Kumalat ang maitim na alikabok. Pagkalipas ng ilang sandali, bumukas ang nakabaluktot na pinto ng driver, at lumabas si Bia ng paika-ika. May hawak siyang posa sa kanyang kamay. Ipinusas niya ang pulso ni Chairman Choi Gap-soo na walang malay. Krek! Bilang 5002, inaresto ka sa kasong attempted escape at obstruction of justice. Naksaya ang nga preso at si Oda Alus na tumakbo sa exercise yacht. Wow! Mabuhay si Guardia Bia. Itinaas ni Bia ang kanyang kamay na may dugo. Umalingaw nga ang tunok ng sirena sa kalangitan sa gabi. Sa pagkakataong ito, tunok ito ang sasakyan ng pulis. Ang nga korupsyon ni Chairman Choi Gap-soo at ang pagsasapwatan ni Warden Reyes ay inilantat ng husto dahil sa recording file ni Oda Alus, ang testimonya nga preso, at ang ledger ang lihim na pondo na nakumpiska sa pinangyarihan. Ang balita ay punong-puno ng insidente sa Muntinlupa sa loop ng ilang araw. Si Warden Reyes ay tinanggal sa tungkulin at inaresto.
Si Chairman Choi Gap-soo ay kinasuhan eng karakdagang kaso at hinatulan eng 20 taong pagkakakulong, at inilipat sa solitary confinement sa kulungan eng San Ramon, na tinanggalan eng lahat eng amenities. Habang kinakalatkat siya, sumigaw siya, "Ibalik niyo ang pera ko. Hindi niyo ba ako kilala?" Ngunit sa pagkakataong ito, walang sinuman ang nakinig sa kanya. Si Bia Agas ay ibinalik sa kanyang tungkulin matapos mapawalang sala sa investigasyon. Ang kanyang nga tagumpay ay naging kilala sa publiko sa ilalim ng pangalang Joan of Arc ng kulungan. Ngunit tinanggihan niya ang napanayam at tahimik na isinuot ang kanyang uniforme. Nagbago ang panahon at dumating ang taksibol. Kumalat ang ngatalulot ng cherry blossom sa ibabaw ng pader ng kulungan. Ngayon, may isang espesyal na kaganapan sa harapan ng Section 3,4. Ito ang araw ang paglabas ni Lolo Reyes. Siya, na nakdusa sa ilalim ng hindi makatarungang akusasyon at kahirapan, ay nakabalik sa lipunan ng may dignidad matapos siyang tulungan ni Bia sa kanyang apela at napawalang sala. Sa harap ng pangunahing gate, lumabas si Bia upang ihatid si Lolo Reyes. "Lolo, kapag nakalabas ka na, huwag mo nang magnakaw ang tinapay at pumunta ka sa community center na ipinapakilala ko sa iyo para kumain, at madalas kang sumulat sa iyong anak na babae." Mahina ang boses ni Bia habang iniabot ang isang sobre. Ito ay bahaging pera na kanyang natanggap bilang pabuya. "Ito ay hindi gaanong kalaki, ngunit gamitin mo ito para sa iyong settlement. Bumili ka ng regalo para sa iyong anak." Tinanggap ni Lolo Reyes ang sobre at umiyak ng walang humpay. "Guardia, paano ko po babayaran ang utang na loop na ito? Hindi ko po kayo kalilimutan hanggang sa aking kamatayan. Ang pagbabayad ng utang na loop ay ang hindi ka na babalik dito. Mag-ingat ka." Hinawakan ni Lolo Reyes ang kamay ni Bia at yumuko ng maraming beses. Inikot ni Bia ang kanyang ulo, tila nahihiya, ngunit may mahinang ngiti sa kanyang bibig. Pagkatapos, narinig ang isang malakas na boses mula sa kanyang likuran. "Lahat atensyon. Saludo kay Guardia Bia. Si Oda Alus. Pinapila niya ang nga preso na nagtatrabaho sa exercise yard. Hindi na sila mga kriminal na may masasamang mata. Ito ay mamata na puno ng kagustuhang mamuhay ng maayos muli. Dahil may nagtiwala sa kanila. Sir, maraming preso ang nagsaludo kay Bia. Ito ay isang pangyayari na hindi pa nangyari sa kasaysayan ang kulungan." Nagulat sandali si Bia, ngunit agad niyang inayos ang kanyang postura at hinarap sila. At nagsaludo siya ng matikas. "Sir, ang saludo ni Bia ay hindi nangangahulugang pinatawat niya ang kanilang nga kasalanan. Ito ay nangangahulugang ginagalang niya ang natitirang bahagi ng pagkatao sa kanila." Ngumiti si Oda Alus at sumigaw, "Ate, o, Guardia. Alam mo ba na may parole hearing ako sa susunod na buwan? Paglabas ko, mamumuhay ako ng mayos at magiging bodyguard mo. Libre, hindi na. Kung magkaroon ako ng bodyguard na kagaya mo, mapagod lang ako. Lumabas ka at matuto ka ng skill. Naku naman, sobra ka naman. Kung ganun, bilhan mo ako ng isang platong pansit." Nagtawanan ang nga preso. Pinatunayan ni Bia Agas na maaring makaroon ang ngiti sa loob ang mataas na pader ang kulungan. Habang pinapanot ang naglalakat na si Lolo Reyes, huminga ng malalim si Bia. Masarap ang simoy ang taksibol. Ang kapangyarihan na hindi makapagprotekta ay walang silbi. Dahan-dahang nawawala ang kanyang trauma sa nakaraan. Pinoprotektahan niya na ngayon ang lugar na ito ng may pusong nagliligtas ng tao, hindi isang skill sa pagpatay. Inayos ni Bia ang kanyang sombrero at muling lumakat sa bakal na pinto. Ang tunok ng kanyang sapatos ay mas masigla kaysa dati. Tak, tak. Ito ay mga hakbang patungo sa pag-asa. Hindi humihinto ang orasan sa kulungan, ngunit sa oras na iyon, may nagbabago, at may lumalaki. Ang kwento ngi ay switch na si Bia Agas at nga kanyang nga espesyal na preso ay mananatiling isang alamat sa loop ng malamig na pader na ito sa mahabang panahon.